Ano, ang pag-usapan po natin sa ngayon ay yung may natagpuan daw na damit. Damit na pamilyar kay Secretary Boying Rimulya. Yung damit daw na yon ay yung basketball jersey na sinabi pamilyar daw yon sa sinuot na isa sa mga nawalang sabungero. Sino kaya sa mga nawalang sabungero ang may-ari ng damit na to? Ang problema ko hanggang ngayon ay hindi nilabas ni Rimulya ang damit na natagpuan sa Taal Lake. Alam mo, pag pinag-usapan ng damit, mabubulok na ng katawan ng tao pero yung damit hindi mabubulok. So nakapagtataka naman na iisang damit lang kita ang so far sinabi nila. Meron pa bang ibang damit na kita? Wala pa sila so far sinabi ang Department of Justice. Kasi posible rin mangyari na yung damit, pag maagnas na yung katawang lupa ng tao, ay maghihiwalay na yung damit mula sa katawan at lulutang o lulubog. Depende sa bigat. Pero kung nakatali ang damit sa bato, ay hindi ito maaalis. Hindi maalis mula sa kung saan man siya nakataling bato. At to think, marami pong nakuha ang Coast Guard sa divers na mga sako na kung saan may mga buto. So kung mga buto, sako, ay walang makukuha na mga damit kasi nasa loob na ng sako. Nang ibig bang sabihin, bago pa tinapon sa Taal, ang mga sabungero ay pinatay sa labas at pinag-chop-chop. So ganun ang ating nakikita. Ngayon, may pagkakataon na may isang jersey na damit nakita natagpuan sa Taal. At ang sabi pa ni Secretary Rimulya ay pamilyar isa sa suot ng isa sa mga nawalang sabungero. Pakisara, Joy. So, ito ngayon ang ating maging problema. Alamin natin, medyo ang damit kasi, Lay, pagdating sa ebidensya, ang tanong halimbawa na sulbahin ng korte, patay ba yung tao yun o hindi? The only way, pinaka-quickest na pinakamadaling pruweba para sabihin mo patay ng tao ay pwede mangyari. Usually sa korte ay pinapresenta po ang certificate of death na inuupuan ng doktor. Kailangan may doktor o di kaya embalmer na nagsalita patungkol sa pinirmahan niya na dokumento. At in other ways, kung minsan ayaw pa rin maniwala ng inaakusa, so minsan aabot pa ang usapin kung patay ng tao hindi sa pamamagitan po ng pagpresenta ng mga litrato na burol o litrato pagkalibing, ganun po yun. O di kaya yung mga namatay sa karumaldumal na pamamaraan ay litrato ng kung paano natagpuan. So ngayon, kung ganun po ay yung sitwasyon, ang tanong naman ngayon, yung jersey ba ay sapat na basihan para sabihin patay na yung may-ari ng jersey na yan? Good question. And the answer is, hindi sapat. Bakit? Maari din po na nagpalit siya ng ganun. Maari din may kapariho na damit. Ang ibang tao, maari na along the way, tinapon lang yun at iba naman ang sinuot ng biktima. So, yan po. So, this brings to mind na yung testimonya ng isang katulong na nagsasabi, pangalan niya si Lisa, katulong siya sa isang farm ni Atong at nakikita daw nila yung may mga 10 oras ng gabi, may dumadarating sa kanilang farm. At pag may dumarating, sila po ay pinapapasok sa kwarto. Pero siya ay na taon na
nasaksihan niya. At pagkatapos doon, lumabas sila, meron silang ebidensya na maraming kalat pa. At may nakuha din sila mga ebidensya na mga, kumbaga, kung sa English pa, yung stain. Hindi man niya nasabi kung sa dugo ng mga stain yun o ano. Pero iyan ang sinasabi. So, ibig sabihin, nagiging halos sigurado na ngayon, ang pamamaraan ng pagkawala ay kinatay muna, dinala sa isang lugar, chinap-chap, at isinilid sa sako. So kung isinilid sa sako, ang katwiran ay para hindi mga criminal-minded kasi, kapag hindi mo makilala ang biktima, walang krimen. Eh sinasabi nila lagi, there is no body of the crime, then there is no crime. Yan ang sinasabi nila. So, natural, tinuturo mga pulis ang pumatay. Pag tinuturo mga pulis ang pumatay, sabi ni Dondon Patidungan, kung mga pulis yun, at sila pa ay lumalabas ng iba sa kanila ay kumakana sa panahon ng war on drugs. So, hindi naman ibig sabihin na ginamit sila ni Digong, na si Digong ang nagpapatay sa basketball, sa mga sabungero. Pero, isa lamang ang pwede natin sabihin sa ngayon, ang ebidensya lamang natin nagsasabi, base po sa sinabi ni Arvin Manguiat, na siya po ay city councilor ngayon ng Calamba City, na dati na siyang may sabungan na may prangkisa siya galing sa pitmaster, ay hindi niya iniisip na si Atong ang pala napapatay sa kanya. At kumo dati siyang pulis, iniisip niya na siya ay target ng war on drugs. So, 2 beses inambus si Arvin Manguiat, 2 beses din siyang buhay. At ang lahat pa ng pag-ambush sa kanya, tad-tad ng bala ang sasakyan niya. Pero grabe, langga. Nagmamaniho na siya, umupo na siya sa manibela habang niraratrat ang kutsi niya. 200 na bala, ni isa ay walang tumama. Grabe. Believe ako. So ano kaya yun? May agimat ba siya? O siya ang totoong agimat ng Cavite? Pero Laguna siya, hindi sa Cavite. Pero nung sinabi na nag-usap na sila ni Dondon Patidungan, sinabihan siya ni Dondon Patidungan, sabi niya, pre, alam ko po na pinapatay ka ni Atong. Kasi ang dahilan kung bakit ka pinapapatay ay ang desisyon nila, ikaw po ang pasimuno ng lahat ng TUP galing sa Laguna. At ikaw ay boss ng lahat ng TUP. At ang TUP na sinasabi niyo, marami nang namatay doon. Kumbaga, ang hindi na lang nila napatay ay si Arvin Manguiat. So kung ganon, paano na ngayon sitwasyon? Ito na ngayon, pwede bang gamitin na pang-ebidensya na mapatunayan na yung may-ari ng jersey na yun ay patay na? Pwede rin. Pero kailangan may iba pang kaakibat na ebidensya. Ipares mo dun. Maaring ebidensya na ipoprovide na testimonya ng taong pumatay, pwede yon. Pero mangyari ba yon? Mukhang malabo kasi po mag-isip ng malalim ang mga pulis na pumatay kung lalabas sila at aaminin. Sa ngayon, kung may mga abogado sila dyan, normal kasi na reaksyon ng abogado ay hindi tagapawa kasi kung mga tagapawa na abogado, ang unang reaksyon nila niyan, kumbinsihin nila yung mga akusado na umamin kapalit ng mas mababang kulong. Pero dahil may mga abogado sila, sigurado ako ay bibigyan sila nito ng abogado ni Atong Ang. O kahit hindi pa, kahit itanggi ba ni Atong Ang ito, yan talaga sikreto mangyayari. At bibigyan pa pamilya nila ng pera para ang usapin, mauwi lang sila na lang ngayon ang ikukonvict. Maaring aminin nila at hanggang doon sa pag-amin. At walang koneksyon kay Atong Ang. Yan ang gagawin nila. Pero ang tanong pa rin, kanino ba ang basketball jersey na yon at magiging sapat ba na basihan yun?
Depende, sabi ko, depende kung may iba pang ebidensya. So sa ngayon, ang nais ko ngayon ay ipalabas ko muna yung sinabi ni Secretary Remulla tungkol diyan. Pakinggan natin si Secretary Remulla. Okay ha? So, ulitin natin. Dali. Volume. Fire. Justice Pahingi. Secretary Boying Remulla discloses the discovery. Humingi ako ng pamanhin sa inquirer. Gamitin ko muna for fair use ang inyong video. Ang title ng video ay Remulla basketball jersey found in Taal. Looks familiar to a witness. Ayan. Justice Secretary Boying Remulla discloses the discovery of a distinctive basketball jersey that a potential witness to the case of missing Sabongeros has recognized. Remulla says that aside from bones, a basketball jersey was seen in one of the two sacks found in Taal Lake on Thursday. Sa loob ng sako natagpuan, Le. Pero sabi ng isang testigo, ay familiar doon sa kanya kung kaninong yung basketball jersey. Titingnan natin. July 17. According to Remulla, this particular piece of clothing looks familiar to a witness. Remulla says they are seeking other sources that can help identify the remains in the clothing. Remulla also underscores the importance of DNA evidence to link the bones to any of the missing persons. Bagay, ang DNA, pinaka 100% sure. Kung magkatugba ang DNA ng buto na makukuha sa isa sa mga kamag-anak kung kanino man, pinapalagay na siya na yun. Kaya lang, mayroong ibang sabongero, Le, na sa isang pamilya magkapatid na wala. Ang tanong na lang, sino sa dalawang magkapatid, kung magmamatch man ang DNA, sino sa dalawang magkapatid ang tinutukoy nun? So, yan, pakinggan pa natin ulit. Conclusively, the DOJ Secretary assures the public that they are doing what needs to be done in order to close the case, highlighting the government's commitment to resolve a case that has lingered for several years. Remulla stresses the need for a systematic approach to ensure the integrity and thoroughness of the investigation. Whistleblower Julie Dondon Patidongan, also known as Elias Totoy, previously claimed that the bodies of missing Sabongeros were reportedly buried in the Taal Lake. Okay ha? So, yan na yan. Ads remove daw eh. So, anong gagawin natin ngayon? So, wala na siya. So, ito po si Remulla. Basahin natin ang sinabi niya. Remulla, basketball jersey found in Taal looks familiar to a witness. Yan. So, nakilala ang isang testigo. Aside from human remains, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla confirmed the discovery of a distinctive basketball jersey that a potential witness to the case has already identified. Kaya yan ang sinasabi. So ano pa bang iba? May human ribs po. Kumain siguro ng crispy pata dyan. No? Ang galing sa Taal. Nako. Crispy pata, human ribs. Ay, nako. Ano ba? Ang tawag niya, pork ribs, no? Nako. Bibiback ribs pa. Nasa Kenny Rogers. Nako. According to Remulla, this particular piece of clothing looks familiar to a witness. A possible witness saw the basketball uniform, Remulla said in a Filipino. Remulla said they are seeking other sources that can help identify. Sana, hopefully, makakuha sila ng DNA test. So, ito naman ngayon, tingnan natin, may human ribs, no? Ano pa ba ibang nakita dyan? May human ribs, naku. Sarap sana kumain ng crispy pata, no? Authorities have recovered ribs of what appeared to be human remains in ongoing search. Sa sako rin ito natagpuan na nakuha sa Taal Lake. Yan ha. Today, human remains were found in Taal Lake. Yan, kailan itong today na yan? Yung report, kahapon. Report kahapon, so kahapon natagpuan. So, ibig po sabihin ay at least meron na tayong tinatawag na progress. No? At ina-assure ko naman ang mga nakikinig sa akin na interesado sa katarungan na huwag kayong mag-alala kasi hindi na rin po kailangan na ipatunayan na patay na. Ang importante lamang ay patunayan na nawala at hindi pa nakauwi. So, at may testigo naman tayo na magsasabi kung
sinong kumuha. Kagaya nito si Dondon Patigdungan, kasama siya sa 6 na gwardiya. Nagbitbit sa mga nawala sa Manila Arena. 6 na tao yun. So doon napatunayan na nawala. Napatunayan na rin na sila ang kumuha. Ang hindi lang, at napatunayan pa rin na hanggang ngayon ay hindi pa nakauwi. So, sa ating karanasan sa buhay, kapag hindi ka na nakauwi, mga 3 taon, ibig sabihin ikaw ay patay na. Pinapalagay ka na sa presumptive death na ginagawa sa korte. Kung may nawala, yung iba na gusto magpakasal ulit, nawala yung kanilang asawa, ang gagawin lamang nila, mag-file sila ng petition for the court's declaration of presumptive death na patay na yung tao, yung asawa nila. At pwede sila magpakasal ulit pag matapos ng aprobahan ng korte yung presumptive death. Okay? Ang rule 2-4 yan. 2 years kung kagaya nito na pagkawala, may testigo na may dumukot at tinapon sa Taal, mayroon bang testigo nagsabi ng ganon, hindi pwede sabihin na ipapalagay na patay sa loob ng 2 taon na hindi makikita. Yan ang batas natin sa Family Code. Ngayon, kung may 2 bahagi kasi yung ma-declare dead. Kung 4 na taon, ay kung nawala lang, nawalang kwento kung paano nawala, ay 4 na taon ang kailangan na papalipasin bago mo sabihin ng korte na nawala na yung tao. Pero sa rules of evidence, kailangan 7 taon. At aabot pa hanggang 10 taon na pagkakawala bago hindi pwede ma-declare sa hindi mag-asawa ang relasyon, kundi pwede ma-declare na patay na sa loob ng 7 taon. Pero kung ang pakay ng pag-declare na patay ay magmamana ka na sa patay, kailangan 10 taon. So yan, ha? At least alam nyo na yan, ha? De La Rosa to Paras, go ahead, ayo. Wala yan. So ang pag-usapan na natin ay patungkol po sa yung nangyari sa Bungiro. So hanggang dyan na lang muna tayo at mag-shoutout na lang ako. So mga kababayan, ay shoutout tayo. Pasalamat po ako at nanonood pa rin kayo sa akin. Kahit maraming iba na unsubscribe na sa akin, hopefully babalik din sila. Kasi marami sa kanila, ang impression sa akin daw, tudo-tudo, Duterte na ako. Eh sila, mga anti-Duterte, wala akong magagawa. Dapat kasi Pilipino, hindi naging anti, hindi nag-pro. Huwag ka maging anti-BBM, huwag ka maging pro-BBM, huwag ka rin maging anti-Duterte o pro-Duterte. Huwag ka maging anti-Tulpo o pro-Tulpo. Ang kailangan natin ay kaya natin hatulan ang ating kapatid kung nagkasala. Iman yung pinaka-importante. So kahit na mahal mo pa halimbawa si Digong, kung may kasalanan siya, talagang dapat hatulan. Kaya nga, kung ako naman, ay marami pong ebidensya tayo nakita na maraming namatay, which is we cannot deny. Ngayon, ang tingnan na lang natin, dapat dito sa Pilipinas siya kinasuhan. Kasi kung ako tanungin mo po, pasensyahan na tayo, wala na talagang authority ang ICC sa maglilitis at maghusga. Nakapagtataka lang na yung korte na napakalayo, 16 hours of travel from here, mula sa Pilipinas, ay mas nakakakuha pa sila ng ebidensya. Meron kayong ebidensya? Samantalang inamin naman ni Remulla na mga Pilipinas ay walang ebidensya. Anong klaseng Department of Justice meron tayo? Mr. Remulla? So, ilan po masabi ko sa inyo. Maraming salamat po sa mga patuloy na naniniwala sa akin. Raji James Hussain, wala daw pa kasi justice sa Pinas. Hindi, meron naman. Hindi dapat sana pinasara na natin ang korte kung wala talagang justice. 'Di ba? Ganun lang kasimple. Bakit nakulong si Kibuloy? Sige nga, pakisagot niyo sa akin. Bakit nahuli at nakulong si Tebes? Bakit nanalo naman ang Pilipinas sa kaso ni Alice Go kahit maraming pera si Alice Go?
Hindi po natin masasabi lahat yan, kaya kailangan lang natin bantayan. Okay? Sino ba naman ang judge na matatakot mag-judge kung talagang may ebidensya? Ganun lang, simple lang yan. At hindi natin pwedeng maikatwiran dahil kung si Duterte ay hindi tayo magkaroon ng katarungan dito, that's a lot of nonsense. Naalala ko po yun si Governor Lacson Lee ng Bacolod, ng Negros. Kamag-anak ni Mayor Lacson ng Manila. Sinentensyahan siya sa pagpatay. Ang nagsentensya sa kanya, best friend niya na judge sa high school. Sinentensyahan siya, umiiyak pa yung judge sa pagbasa ng desisyon. Sa pagpatay kay Magaluna. Sino ba yun? Yung sikat na guerrilla noong araw sa Negros. Yung tinatawag yung bayan ng A.B. Magaluna. Yun siya nakapangalan sa kanya. Si Lacson, Governor Lacson ang papatay sa kanya. Kasi nga nagalit si Lacson at tumakbo siyang mayor na hindi nagpaalam. Ganun ang mga tao nung araw. Hindi ka na nagpaalam, tumakbo, galit na sa'yo. So alam niyo ba anong nangyari noon? Hindi ko alam kung si Magaluna ba yun. Sino ba yung, nakalimutan ko eh. Sino mga taga Bacolod na kaninig dito? Pakisabi ka sa akin, sino ba yung politiko na yun? Guerrilla warfare na sikat. Parang si Putin, untouchable siya doon. Tama po, parang untouchable siya doon sa Bacolod. So ngayon, ang ginawa hinuli. Dinukot yung guerrilla na yon, Ilonggo na guerrilla. Sa panahon ng Hapon, marami siyang natumba na Hapon. Nung dinukot siya, sinakay sa tinalian ng kamay niya at ang paa na nakatayo siya sa tinatawag naming karusa. Ano yung karusa? Parang cart, pero hindi gulong ang nakalagay, kundi parang slide lang siya, hinahatak ng kalabaw. Inikot isang linggo sa buong probinsya ng Negros Occidental. At pagkatapos ay pinatay. So mas matindi pa siya kay Digong Duterte. Kung totoo na si Digong Duterte nagpapatay. Ganun ang ginawa ni Governor Lacson. Noong nagkaroon ng paglilitis, sabi ko nga sa inyo, ang naghatol sa kanya ay best friend niya sa high school na judge. Kaklase at best friends. Moises Padilla, salamat Drake. Si Moises Padilla yon. At alam mo, si Moises Padilla po, ang nagiging battle cry ni President Magsaysay. Si Moises Padilla ay isang successful na guerrilla sa Negros Occidental. Siya ay kaibigan siya ni Ramon Magsaysay Sr. Sa panahon na yon, si Ramon Magsaysay Sr. ay National Defense Secretary ni President Quirino. So ngayon, ang nangyari, maraming napasurko na mga rebelde si Secretary Ramon Magsaysay. Hanggat sa nagselos sa kanya si President Elpidio Quirino. At nang nagselos si Elpidio Quirino, ay ang lahat ng mga kakampi ni Ramon Magsaysay ay pinaparusahan. Panahon walang pinag-iba sa panahon ngayon ni Marcos, abang mga Duterte, pinaparusahan. Ganun po ang Pilipinas. So sa panahon na yun, sa Negros Occidental, parang si Vladimir Putin yan, si Governor Lacson. So ngayon, ang nangyari, na habang sinasakay sa karo, o karusa pala, hindi karo ang karo kasi tawag namin dyan sa karo, mga Ilonggo, yung may gulong. Pero ang karusa, slide lang yan. Dumaan ang karusa sa lugar kung saan ang nanay ni Moises Padilla ay lumapit na umiiyak. Ang tawag sa Ilonggo niyan, nagapalapit, nga nagahibi, nagatulo ang luha. Tapos, binulong niya, parang hindi makapagsalita si Moises Padilla. Sabi niya, Nay, sulat kagid kay Secretary Ramon Magsaysay, kag isugid mo sa ilang ginhimo sa akon.
Yan ang sinabi. Dumating si Ramon Magsaysay sa lugar na yun sa Negros Occidental. Nang dumating si Ramon Magsaysay, naabutan niya, wala ng buhay, duguan ang katawan ni Moises Padilla. Ang humagulhol si Ramon Magsaysay. Kasi dati talagang kaibigan niya ito si Moises Padilla. Inalsa ni Ramon Magsaysay ang katawan, duguan ang katawan ni Moises Padilla. Alam mo, ang daming mga photographer pumunta, nakuna ng litrato yun. Yung litrato ngayon, nabitbit ni Ramon Magsaysay ang katawan ni Moises Padilla, ang nagiging battle cry sa buong Pilipinas. Na sumisigaw, Magsaysay is my guy. Kaya natalo ni Magsaysay si Elpidio Quirino sa halalan. Yan po ang kwento ng ating pagdating po sa usapin sa katarungan. Huwag po tayo magsabi na walang kakayahan ng Pilipinas magbigay ng umaghusga laban kay Duterte pag mapatunayan dito sa Pilipinas na may mga ebidensya, may mga testigo na makapagpatunay na siya mismo ang umutos na pumatay. Ganun lamang po ang aking masasabi rito. I don't care kung guilty ang kapatid ko. Kung guilty, guilty. So, nang sinintensyahan ng judge na best friend ni Governor Lacson, si Lacson, umiiyak ang judge. Ilang beses natigil ang pagbasa ng husga. Biro mo, best friend niya, hinusgahan niya. Alamin ko kung sinong judge yun ang humusga kay Governor Lacson. Dapat malaman yung kasaysayan ng Pilipinas. Huwag tayo patumpik-tumpik na kwento na wala, hindi kaya yan, hindi kaya yan. Kailangan gumalang kayo sa inyong sarili. Kaya natin yan. The judge who convicted Governor Lacson. Ito, sana may sagot ang AI. Si Judge Eduardo Enriquez. Ang sinintensya niya ay si Governor Rafael Lacson of Negros Occidental. He was sentenced by his best friend and classmate in elementary and high school, si Judge Eduardo Enriquez. He presided over the landmark trial concerning the brutal murder of Moises Padilla, a mayoral candidate who was tortured and killed in 1951 by Lacson's men. The trial was deeply emotional, historically significant. Judge Enriquez and Lacson that once had been college classmates and very close friends, which made the verdict all the more poignant during the sentencing. Yan. So narinig nyo? Kahit kapatid, may kakayahan sentensyahan ang kanyang sariling kapatid. Basta may ebidensya lang. Kaya huwag kayo magpadala sa kwento na dahil sira ang Pilipinas, pagdating sa kaso ni Duterte ay may katwiran na doon sa ICC dadalhin at doon sa ICC lilitisin. Marami. Ang mga testigo unang-una andito sa Pilipinas. Kaninong gasto kaya ang gagamitin para dadalhin ang testigo doon sa The Hague? Alam naman natin na kahit sa ICC, hindi mo pwede sentensyahan ang tao na kulang-kulang ang ebidensya. Kailangan ang kabuuan ng lahat ng ebidensya na gagamitin ay yung tinatawag na ebidensya na walang duda. O di kaya, proof beyond reasonable doubt. Kasi yan ang utos sa ating konstitusyon. Ladies and gentlemen, bahala na kayo mag-isip. Sinasabi ko lang na wala ng jurisdiction ang ICC kaya dito na natin i-trial sa Pilipinas. Total, huli nyo na eh. Nahuli nyo pa nga eh. Nakidnap nyo pa nga eh. Tapos, wag nyo sabihin sa akin na hindi nyo kayang
hulihin at ilitisin si Duterte dito. Nahuli nyo nga si Kibuloy. Ang hindi nyo lang kaya, mananiwala ako, ay si Bantag. Ang kaso ni Percy Lapid kay Bantag, doon nadalhin sa ICC. Hindi kaya ng Pilipinas lilitisin si Bantag dito. Anong kagaguhan meron tayo Pilipino? Wala tayong tiwala sa sarili natin. And kung ako presidente, hindi si Bongbong, kung ako presidente, nahihiya ako para sabihin ang bansa ko ay walang kakayahan na magbigay ng katarungan sa kanyang mga kababayan. Nakakahiya. Sa bagay, bangag naman kasi. Ngayon, last piece ko na lang, sabihin ko na lang, wala talagang authority ang ICC sa kaso ni Duterte sapagkat sa panahon na nagsimula na sila ng kaso, ay wala nang, hindi nakasali ang Pilipinas sa ICC. So, hindi na sila pwedeng umaksyon. Kapariha lang po yan sa Pilipinas, sa Manila, halimbawa, may pinatay, murder ang kasalanan. Pagdating ng 20 years, hindi na siya pwedeng kakasuhan. In the same manner, dito sa kay ICC, pagdating ng araw na final ng withdrawal, hindi na siya pwedeng kasuhan. Ganun lang ho, kasimple lang yan ang paliwanag sa pinakasimpleng paliwanag. Gagamitin natin ang tinatawag na prescription of crimes. Nirape ka, nagsalita ka, nagkwento ka, hindi mo naman kinasuhan, pinaabot mo pa 20 years, hindi ka na pwedeng kumaso ulit. Hindi na kapapansinin ang kaso mo. Nilibel ka sa Facebook, binira ka ni Toto Kausing Tirador, tinira ka. Tapos, kakasuhan ni Toto Kausing after 1 year, hindi pwede kasi may batas tayo nagsasabi na 1 taon mo lang pwedeng kasuhan si Toto Kausing. Ganun lamang po kasimple yan. Ang ICC ay binuo sa kaisipan na para lamang ito mag-apply sa mga kasapi. Ang pinakaunang prinsipyo po sa international law, tanungin nyo kahit sino, walang sinumang bansa ang pwede na hatulan, lilitisin kung hindi papayag ang nasabing bansa. Yan po ang batas sa International Criminal Court of Justice, ICJ. The same manner, ganun din ang prinsipyo na gumagalaw sa International Criminal Court. So hanggang doon lang tayo, hindi ko na palampasin. Mag-ano na lang ako. Shout out na lang ako. So Dihon Carion, agree po ako dyan sa Pilipinas, unfair ang batas sa mga mahirap pag mayaman at sa kawawa, period. Ganon ang sinasabi mo sapagkat hindi kayo nakikialam. Dapat kayo lagi makikialam at ipaglaban ninyo ang inyong karapatan. Totoo man yan, nangyayari yan kahit sa probinsya. Pero pag ang nakatutok na po ang gobyerno, kagaya sa kaso ni Kibuloy, walang magagawa si Kibuloy kahit anong bilyonaryo niya. At kung nakatutok ang gobyerno ni Marcos, walang magagawa si Duterte. Ganun lang po kasimple lang yan. Di ba? O, kita mo si Atong Ang sa Sabongero, nakatutok ang buong pwersa ng kapulisan, NBI, buong pwersa ng Department of Justice. May magagawa pa si Atong Ang? O, ganun lang ho, kasimple lang yan. Kung tutusin, ano gusto mo, dadalhin natin sa ICC, kaso ni Atong Ang? Ang problema, lampas na. 2021 na nagsimula. Hindi nakasapi ang Pilipinas ng ICC. Oh, Lian, good afternoon po. Leonardo Buanhog, at that time attorney, maring kasong isinampa kay may sinampa kay Kibuloy at biglang natahimik dahil wala naman, nang una naman yun, pero kita nyo naman ngayon, kasuhan, pagkakampi mo ang presidente, wala kang dapat katakutan. Dito kakampi mo si Bongbong Marcos, kalaban niya si Duterte, bakit kayo matatakot? Di ba? Wilfredo Liz, nabayaran, kahit nabayaran, ay, hindi naman siguro nabayaran ng ICC, hindi naman ako maniwala niya, pasensya na sa mga
naniniwala na mababayaran ng ICC. Naniniwala ako diyan na mas fair, mas siguradong panalo ni Digong doon sa totoo lang. Bakit? Kasi wala namang ebidensya si Digong ang umutos ng lahat ng pinatay. Ganun lang simple ang eventual na tanongin diyan, Loy. May ebidensya ka ba na si Duterte nag-utos pa patayin mga ito? Pag wala, patay ng laban, tapos na. Acquitted yan. Siguro ko. Kung may authority pa ang ICC para sa Pilipinas. Pero kaya lang ang argumento ko, wala na pong authority. Jenny Bumagat, okay po, sana kung totoo ang kanilang binibentang. Kaya lang naniwala ako, dapat ang ikulong dyan yung mga pulis na pumatay. Kagaya ng pulis na pumatay sa Sabongero, yun din pala sila, mga pumatay sa mga war on drugs. Felix, mali-mali naman ang sinasabi mo. Mali ba? Salamat naman nakinig ka at alam mo na mali-mali. Nadadalhin si Bantag sa ICC. Wala tayong magagawa. Hindi nila kaya hulihin eh. Kaya kwento lang yun si Nicolas Story eh. Ang kaya na lang hulihin si Kibuloy na hindi naman nagtatago. Si Bantag hindi niya kaya. Efren Anino Guhilde. Good afternoon. Joyce of USA. Correct ka dyan, Dr. Toto. Leonora Buanhog. Sa Pilipinas kasi tayo body-body. Kung malakas, tahimik ang batas. Kaya kayo dinadala sa ICC. Kaya dapat kakampi na nga ninyo si BBM. Bakit nyo padalhin doon sa ICC? Ray J. James Hussein. Sabi po ongoing na daw ang investigation. Hindi ongoing. Mali yon, kabubuhan yon. I'll call all of them bobo. Ganun na kasi, pasensya na po. Attorney Conte, bobo. Attorney Joel Butoyan, bobo. Attorney Gabriel Andres, bobo. Ganun na kasimple. Maria Alexandra Tugas, mayong hapon, anak. Reggie Regal Felipe, Dihon Carion, Attorney unfair kasi sa Pilipinas pag may pera, ay let us work. Pagkaka-unfair nga. Pero pagkakampi mo na presidente, kakampi mo na si Marcos eh. So kayang-kaya na yan. Bakit hindi magagawa? Mark Andrew, noon siguro, pero ngayon, parang iba na kasi pera-pera na. Ay, andyan na naman kayo. So naniniwala kayo na hindi matatalo si Atong Ang? Maniniwala kayo na hindi kayang ikulong si sintensyahan si Kibuloy? Parang ganun ang mga tanong ninyo eh. So Ben Reclamador, pag natuloy, impeachment, trial ni BP, baka nga totoo. Hindi matutuloy po kasi mali po, Ben Reclamador, ang mga congressmen. 4 na complaint ang nireklamo nila. Mali. Kasi dapat isa lang. Tapos Jaime Sabanal, animal senators are making their own laws. Hindi po, mali ka dyan, Jaime Sabanal. Senators are only following the Constitution. Ganun lang po. I'm sorry to say that. Kayo pong ignorante, hindi ang senators. Rafael Arsiaga, sa halip na may linaw na ang investigasyon ng missing sa Bungero, haluan ng connected daw ito sa, yun nga, ang inang mali ni Kwan dyan eh. Ni DOJ yan eh. Remulla eh. Cassandra Daisy, good afternoon po, attorney. Jenny Bumagat, basta katotohanan, sir, pag legal issue sa inyo po ako nakikinig. Salamat po. Rio Drake, Zio Drake, Moises Padilla, salamat po ha. At tinuruan mo ako. Si Ben Reclamador, salamat Ben Reclamador, kahit hindi ka conforme sa mga sinasabi ko, patuloy po kayo nakikinig. Rafael Cesar, hayaan mo sila pag unsubscribe sa iyo, attorney. Wala naman ako magagawa, nag-subscribe sila eh. Elisa Felix Divina, totoo ba? Jenny Bumaga, sino pang iba? Si Rofrinio Respecio, kamag-anak na attorney Respecio. Dapat bawal na mga government employees na magsabong. Tama, magandang panukala yan. Bawalan na magsabong. Kung binabawalan natin ang mga government employees na pumasok sa casino, bakit hindi bawalan papasok sa sabungan? Di ba? Bakit hindi natin bawalan na gumamit sa mga app ng mga isabong? Raj James Hussein, bakit po ba pinatay mga sabongero? Yun, siyempre, dahil sabi ni Atong Ang, kung hindi mo papatayin, malulugi negosyo nila kasi mga TUP. Ganun sinasabi nila. Cesar Hugar, halos tanong congressman mo, sabi na sila, kay napay derby, mga pa-derby ng congressman. Nick Reyes, pinanayaan ko ang kwento ni Toto Kasing, pinanayaan ko lang.
inanayaan. Okay lang, salamat at nakinig ka rin kahit hindi mo gusto. Nine Talis, 99. Padiin na yung mga suspect, Nick Reyes, Chris Ilagan. Dati lagi ko pinanood hanggang tumatagal, sasawa na ko, puro na lang kasi kwento. Gano'n ba? Salamat pa rin ako sa iyo, nakinig ka sa kwento ko. Nag-unsubscribe ka na ba? Okay lang po. Pasalamat din ako sa iyo kahit na mag-unsubscribe ka ngayon. Nick Reyes, good afternoon. Regine Ford, Dehon Carion, Pipito Duran, Hersey daw. Asan ang Hersey? Yung t-shirt? Hindi pa, depende po kung may ebidensya. Hindi naman maging Hersey yan. Akala Arsenio, totoo kasing kapatid niyo po si Bato de la Rosa, parang pinagbiyak. Ay, hindi po. Taga Davao del Sur siya. Ako naman po, taga Cotabato. Tapos, Dehon Carion, saan naman po kaya dinadala ang ulo ng mga... Yun, tama kang Dehon, oh. Hanggang ngayon, wala pa ako nakita na may ulo na natagpuan. Puro buto lang. Asan ang ulo? Oh, asan? Siguro mga bubo sa bungiro, walang ulo eh. DOJ Secretary, asan ang mga ulo? Edgar Nacion, Dr. Toto, good afternoon po. Kaiko Maro, salamat. Salamat sa inyo lahat. Si Bulate, Palaka, PH. Grabe ba mga pangalan ninyo? Agapito Coraming. Importante issue ngayon, si Lisa Araneta. Mamaya na si Lisa. Mr. Romaldes Tambe. Okay. Sino pa? Iba? Si ni Lisa. Meow. Chito Villahermosa. Mahilig kasi manisi ang administrasyon na ito. Alina Bulate, Mr. Romaldes Tambe. Yung kay Bunuan, mga 2 years ago, September 23 daw, tapos na ang drainage ng Dolomite. Tapos, ay, Dolomite naman pag-usapan natin. Tingnan natin ang Dolomite na yan. Pag nagsalita ako ng Dolomite, makinig ka, Mr. Benny Antiporda. Pag-usapan natin ngayon ang Dolomite Beach. Pero mo, naging music ka ng DNR, believe naman ako sa iyo. Hanggang dyan na muna tayo ngayon at maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Salamat po, Jenny Bumangat, na nag-subscribe ka na. Ikaw pumalit dun sa mga nag-unsubscribe sa akin. Feliciano Luberiano, thanks to sa mga revelation.